Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na tao with evidence na ko po. Magagalit si BBM at mga loyalista at kakamping sa news na ito. Kapapasok lang na balita, VP Sara OVP binigyan ng very satisfactory rating ng DBM. Oh, hala ka! Grabe, overwhelming po ngayon sina VP Sara kasi very satisfactory rating ang ibinigay ng DBM sa kanila. So ano bang ibig sabihin nito, kabibig? Oh, ito ha. Nagulat ang Office of the Vice President or OVP ng mataas na budget utilization at mahusay na paggamit ng pondo para sa taong 2025. Wow! Buti pa ang OVP, no? Talagang nagbibigay sila ng ulat every year kung paano nila ginasto yung milyones na kanilang budget. Yung milyones na yan, pinakat-cut pa yan ng Kongreso ha. Pero take note, very satisfactory rating ang natanggap ng Office of the Vice President mula sa DBP. Ang tanong lang namin, kung kaya itong makamtan or maabot ng OVP itong very satisfactory rating, kumusta na pala ang mga opisina ng ating mga congressman, ating mga senador? How much more ang Office of the President? Ano po ang rating ng DBM sa paggasto, budget utilization, at paggamit ng pondo? Kasi ang OVP yearly ito nagre-report sa sambayanang Pilipino. Yung mga congressman na dakdak ng dakdak, ngawa ng gawa, kumusta po ang mga programa ninyo? Ayon sa OVP, 92.32% ng kabuang 913.243 million. Hay, ito lang pala ang budget ng OVP pero very satisfactory rating ang natanggap. Ang nagamit para sa pagpapatupad ng iba't ibang pampublikong programa sa buong bansa. Nakapagtala rin ang tanggapan ng 81% disbursement rate na ayon sa OVP ay nagpapakita ng mabilis na implementasyon ng mga proyekto at epesyenteng paggasto ng pondo. Dagdag pa ng OVP, ang naturang performance ay naaayon sa nauna nitong very satisfactory rating mula sa Department of Budget and Management. Wow, Department of Budget and Management. Congratulations ulit, VP Sara. Grabe, shocking to. Ito, no. 92.32% sa kabuuang 913.243 million ha. Yan lang talaga ha ang budget ng OVP pero gamit talaga nila. Simot na simot talaga, kabibig. Kasi kailangan maraming pangailangan ang mga tao at may mga gagandang programa ang OVP. At 81% ang disbursement rate ng OVP. Saan kayo hahanap ng ganoong klaseng accountability and transparency, and the same time kahit maliit lang ang budget ng OVP, meron talagang report, kabibig. Parang nakakaya ito sa mga nagsasabi na i-impeach si VP Sara. Pero ang kanilang mga departamento, ang kanilang mga opisina, wala man lang reporting kung saan nilo ginastos ang pera ng taong bayan. Di ba nakakahiya pag isa kang congressman tapos malalaman mo maganda pala ang disbursement at efficient way ng OVP budget allocation, tapos yung opisina mo hindi mo kayang i-allocate o hindi mo kayang tingnan ang budget allocation kung kumusta na ba. Parang alam mo naman yung mga congressman na yan ang magaling lang talaga sila magsalita. Takot yan kay VP Sara kasi pag makaupo si VP Sara, nako,
masasampal kayo ng isang granada. 'Di ba? So ito kabibig, ang isa sa mga programa ng Office of the Vice President, meron itong pasidungog ang Office of the Vice President yearly kabibig para ipapakita kung ano ang na-achieve ng Office of the Vice President. Ito. Over the past years, the Office of the Vice President has worked tirelessly to implement life-changing programs in every corner of the country. These initiatives have been made possible through our institutional partners, volunteers, and local leaders who have been our foundational strength, making the impossible possible on the ground. Today, as the OVP celebrates Pasilungog sa Kabag-uhan transformation made visible, we look at the immense impact of these vital partnerships through a few regional snapshots of the everyday heroes who serve alongside us across Luzon, Visayas, and Mindanao. Our shared commitment to easing daily burdens, safeguarding health, and fueling local livelihoods is felt nationwide. Our medical partnerships, financial aid, and logistics interventions are making a difference on the ground in Luzon, driven by the dedication of our valued partners. Partnering with the Office of the Vice President has been really a wonderful experience for both parties kasi we were able to help patients, especially indigent patients, on their fertilization needs, and of course, nakakatulong din tayo para ma-discharge yung mga pasyente natin. Pagpatuloy natin ang paglilingkod na may pagmamahal sa kapwa, na bukal sa kalooban natin at pagmamahal sa Panginoon Diyos. The Office of the Vice President has been extending support to our learners. This partnership has improved access to our learners, especially those who come from the deprived communities. They were given school supplies and other assistance from the Office of Vice President. In particular, dito sa ating intervention with the OVP, dito sa Magnegosyo Taday na programa, dito po ay nagkaroon tayo ng collaboration in such a way na si DTI will be providing the proper mindset doon sa ating mga local MSMEs bago sila maging eligible doon sa intervention ng OVP, which is yung Magnegosyo Taday, na nagbibigay ng livelihood. Napakaganda nung dynamics between the offices kasi kami yung panimula, OVP yung tatapos doon sa cycle of intervention. I am very grateful and happy partnering with OVP of Vice President Sara Duterte. Ever since nag-start, tuloy-tuloy na yung mga projects. Dagupan City, the whole Pangasinan is very grateful actually because of this partnership dahil marami tayong nagagawang projects and marami tayong natutulungan ng communities, mga individuals and families, lalo na yung mga they are not able, so natutulungan natin sila. No community is too remote when we have partners willing to walk the distance with us, from dynamic environmental preservation to emergency responses and vital healthcare access. Our programs reach our islands and most vulnerable sectors through the reliable collaborations we have forged in the Visayas. Kita talaga natin yung mobilization, yung strong cooperation ng mga teachers, mga pupils. Yung impact niya is sa schools, yung mga pupils na mindful sila na kahit students pa lang sila or pupils, they can also contribute. Blood, as we all know, is hindi libre. We have processing fee to pay. So, hindi na kaya yan ng ating constituents. And that's where our OVP partnership comes in. That is a very big help po sa mga constituents natin, especially those are considered poor. Since we started collaborating with the OVP last year, frequent yung activity namin actually. Iba-ibang munisipyo sa Samar na kami yung partner. Malaking factor yung mga programs ni OVP kasi lalo na sa lugar namin, malaki yung tulong niya. Especially yung pagbabago, yung bags, lalo pat nasa geographically isolated and disadvantaged area kami. Ensuring cultural inclusivity, protecting our environment, and respecting cultural traditions are nationwide foundations that succeed only through localized cooperation. Let us witness these shared milestones as championed by our trusted partners in Mindanao.
yung mga LGUs natin, naging priority na rin yung pagtatanim ng puno, yung mga tree growing activities natin. We are much motivated to do more because of the support ng OVP and our local government. Ako kay Tabang, as you all know, ang SPNC, the only government hospital in Davao City. Ang next government is 1 hour away from us. The Office of the Vice President partnered with our hospital kasi gusto nila na i-expand pa yung pagtulong sa mga tao. So hindi lang po yung sa city, but of course, the Butuan City has 86 barangays. Gusto nila ma-reach yung pinakadulo pa ng mga barangay. We see a very strong alignment with the programs of the Office of the Vice President. So in particular, in the community extension pillar, that is where we have strong partnership. It doesn't only fulfill our mandate, it also allows us to support an advocacy where we are able to highlight the importance of education and how it's able to transform lives. These moving testimonies from Luzon, Visayas, and Mindanao are a powerful reflection of what happens when we move as one team for the entire nation. Sa ating mga katuwang sa pribadong sektor, mga CSO, at mga LGU. Galing ni VP. Daghang salamat kaninyong tanan. Pinatunayan natin na hindi nasusukat sa laki ng pondo Correct. ang tunay na serbisyo. Dahil ito ay nasusukat lamang sa tapat na kalinga at malasakit sa kapwa. Patuloy nating itaguyod ang pag-asa, Wow! pagkakaisa, at Galing! kapayapaan para sa bawat pamilyang Pilipino. Pahalagahan, protektahan, at mahalin natin ang Pilipinas. Lahat ng ating pagsisikap ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. O, diba? Oh. Kaya very satisfactory ang tawag dito, ang rating ng DBM sa Office of the Vice President. Kasi kitang-kita ang programa, ramdam ng bawat Pilipino sa ang sulok ng mundo, sa ang sulok ng Pilipinas. O, ito pa kabibiga. Ito ay na-experience ng mga tao nung kasagsagan ng lindol sa Mindanao. Kinig tayo kabibiga. Recently po ay dumalaw si VP Sara. Kasagsagan po ngayon ng impeachment niya. Kayo po ay naniniwala doon sa mga bintang na masama, ang VP dumalo po sa inyo at dinalo po yung mga naapektuhan ng lindol sa mga ospital. Yes, of course, pumunta dito. Nagpapasalamat tayo kay Vice President Sara Duterte. Talagang personal siya na nagkiramay, nagpunta doon sa mga nabiktima at namatay dahil sa lindol. At nagpadala din siya ng tulong. In fact, siya yung isa sa mga unang talagang nagpadala ng tulong. Unang nagpadala ng tulong. After the earthquake, nandito na yung kanyang kitchen, yung tawag nito hot kitchen na tinatawag, doon sa mga search and rescue area. Ito yung yung office ni Vice President Sara Duterte yung nag-deploy talaga ng hot kitchen doon para to cater the needs, particularly yung pagkain ng mga rescuers natin. And it stayed there for days. After that, may mga goods din po na pinadala dito yung Office of the Vice President. And personal din na pumunta at nagdalaw, nag-ikot dito si Vice President Sara Duterte. Opo, how is it ma'am na syempre ang nakaka-relate morely sa mga taga-atin, taga-diha sa Mindanao, pares po nating Mindanaoan, ma'am. Yes. Yun nga ay, talagang nagpapasalamat kami because siya yung isa sa mga una talagang nagpunta agad dito, na actually, very discreet, diretso na, wala na masyadong fanfare, wala na, diretsong tumulong, pumunta sa bahay, pumunta sa nung mga personal na nagpaabot ng kanyang assistance sa mga napinsala. And we truly appreciate that ang ginawa ni Vice President dito sa General Santos City. Tingnan niyo. Yung mga bashers dyan, hindi ba kayo mahiya? Baka isa kayo sumakay ng libreng sakay ng OVP, Ayan naman kayo. Sisiraan niyo pa si VP Sara. Ito yung totoong may malasakit sa bayan. Ito yung ramdam ng mga Pilipino, ang pagmamahal ng isang vice presidente. Kahit konti lang yung budget,
kinakaya at kung pwede ay mabigyan lahat. Sino bang Vice President na pupunta sa mga sulok-sulok na lugar? Pupunta sa malalayong lugar, Sarangani, Basilan, at kung ano-ano pang lugar pupunta ni VP para talaga mabigyan ng tulong or mahatiran ng kanyang magandang programa. Nakakahiya yung mga sabing dapat i-impeach VP Sara. I-impeach ninyo kasi mga mukha kayong pera, bayaran kayong trolls. Ay naku. So congratulations again, Office of the Vice President sa pamamalakad ni VP Sara kasi nakakuha ng very satisfactory rating galing sa DBM. Wow, congratulations! I-share nyo ang video ha. Isampal natin ang video ito sa mga bashers ni VP Sara. Bye everyone, see you next time. Salamat VP Sara!